March 2020, nag-issue ng Proclamation No. 922 si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isailalim ang buong bansa as a state of public health emergency dahil sa banta ng pandemya. Mayo 2023, nagpahayag ang International Health Regulations o IHR Emergency Committee of World Health Organization na sinasabing pababa na ang trend ng mga namamatay sa nasabing pandemya. Dahil dyan, ang ating Pangulo na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nag-issue ng Proclamation No. 297, July 21, 2023 na inaalis ang buong bansa sa state of public health emergency. Pamplona killing na mas kilala sa Digamo killing na nangyari sa loob ng compound ng Pamplona habang nagdi-distribute ng aid. Sa nasabing pag-atake, siyam ang napatay kasama na si Governor Digamo na ayon sa mga nahuli mga suspect ay tinuring ito si Kong Tebes bilang mastermind. August 16, 2023, si Kong Tebes po ay na-expelled sa House of Representatives for disorderly conduct dahil hindi po siya umuwi ng Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso at siya po ay patuloy na absent sa Kamara. Nagulat ang fans ng longest running show na Eat Bulaga sapagkat umalis ang TVJ sa Tape Incorporated na sakop ng GMA7 at tinanggap ang TVJ The Barkads sa TV5. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahabol ng tape at TVJ sa trademark ng Eat Bulaga. Ayon sa huling balita ay napunta na sa TVJ ang original creator ng trademark na Eat Bulaga ayon sa IPO at patuloy pa rin ang tape sa kanilang apila sa nasabing trademark. Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ng Socorro, Surigao del Norte sa pamumuno ni J. Renz Kilario alias Senior Aguila, umaharap sa investigasyon ng Senado sa Committee on Women and Children and Public Order and Dangerous Drugs, September 28, 2023. Ang nasabing Socorro Bayanihan di umano ay isang kulto na pinipilit sa isang arranged marriage ang mga kabataang membro nito para makipagtalig sa mga nakakantatanda sa kanila. At dininay naman po ito ni Senior Aguila na wala daw po itong katotohanan. Ang NBI naman po ay naglabas ng warrant of arrest na may 21 criminal charges laban sa SBSI leader na si Senior Aguila. Kasama na rito ang 12 opisyal ng SBSI sa Surigao del Norte Regional Trial Court. Dating Senador Leila de Lima nakalaya na matapos ang 6 na taong pagkakakulong sa kasong pasimuno ng drug trade sa loob mismo ng Bilibid. Sa pagtatapos ng termino ni former President Rodrigo Roa Duterte ay isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila de Lima. At sa taong ito, sa kanyang pansamantalang paglaya sa bisa ng bail ng piyansa, si Leila de Lima ay nakalaya. Nagsimulang gusot na ito sa pagtatanong ni Ka Eric sa kanyang programa ng Laban Kasamang Bayan hinggil sa travel expenses na House Speaker. Ito ang naging ugat kung bakit sila pinatawag ni Doc Loren Badoy at Ka Eric sa House hearing at sila ay nakontempt sapagkat ayaw ibulgar ni Ka Eric ang kanyang source kung sino sa Senado. Sa unang araw pa lang ng kanilang pagkakakontempt sa Kongreso, si Ka Eric at Doc Badoy ay nagdeklara hunger strike. Marami ang nagsasabi na nilabag ng Kongreso ang free press. Dahil ayon mismo kay Ka Eric, sila lamang ay nagtatanong kung saan ginastos ni Speaker Romualdez ang nasabing travel expenses na ayon sa GAA ay nasa 2.66 billion at ayon naman sa Kongreso ito ay nasa 39.4 million lamang kanilang nagastos. Ang tanong, nasaan ang sobra? Dahil sa nasabing gusot na iyan ay mabilis na kumilos ang mga retirees ng PMA at sila ay naglabas ng manifesto sa kanilang agarang pagpapalaya
At kasama sa kanilang demand ay ang pagkakalaya ni Ka Eric at ni Doc Lorin Badoy. At ang isa sa kanilang mga demand ay ilabas ang transparency kung saan ginastos ng Kongreso ang pondo sa travel expenses. At isa pang demand nila ay bumalik sa dati ang Kongreso na hindi ito nagpapagamit sa mga galawang politika. MOOE. Pinasabog ni Ms. Sas Surugando Sasot na nasa GAA ng House of Representatives na sila ay audited by certification lamang sa bisa ng Concurrent Resolutions No. 10. Hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ang mga taong bayan na ilabas ang resibo na audited by certification na may kasabang resibo kung saan ginastos ang pera ng taong bayan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit na-contempt si Ka Eric sapagkat siya ay nagtatanong kung saan ginastos ang mga pondo. Dito nagsimula lahat habang sinisilip nila ang confidential fund ni BP Sara na 125 million na pwede naman i-audit. Ang pondo ng confidential fund ay galing mismo sa pondo ng confidential fund ng Presidente, PBBM, na bakit ang nadidiin ay ang tumanggap at hindi tinatanong yung nagbigay ng pondo. Ang pondo ay hiningi ng August, subalit binigay ito ng Office of the President ng buwan ng Disyembre. Kung bakit ito nirelease ilang araw na lang nalalabi sa taon upang ito ay gastusin. Subalit hanggang ngayon, tahimik pa rin ang Office of the President sa issue ng pagtatransfer nila ng pondo papunta sa Office of the Vice President. Ang West Philippine Sea conflict ay involve ang ilang bansa kagaya ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Vietnam, China, and Philippines at marami pang iba. Kaya lang, dalawang bansa ang nagigirian, ito ang Pilipinas at ang China. Ang China kiniklaim sa 9-dash line na halos sinakop na ang EEZ o ang Economic Exclusive Zone ng Pilipinas. Dahil sa girian ng dalawang bansa na ito, patuloy na sinisisi ang Pilipinas sa girian sa West Philippine Sea. Sino dapat ang sisihin? Ang West Philippine Sea ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ito naman ay napakalayo na sa China. Sa panig naman ng China, sila ay inaangkin nila sapagkat ito daw po ay sakop ng kanilang 9-dash line. Na pati ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari nila. Sa bansang Pilipinas, ito ay sakop at pasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Na nakakatawa naman ng ating mga barko na nagdadala ng supply mission resupply mission ay naharang o hinaharang ng mga barko ng China. Paano ba ito masusolusyonan? Gagaya ba tayo sa giyera ng Ukraine at Russia? Na alaman natin ito ay isang proxy war between Russia and America. Papayag ba tayo na mangyari na maging proxy war din tayo sa pamamagitan ng China versus America para lamang mabawi ang West Philippine Sea? O dadaanin po natin ito sa mapayapang usapan between Philippines and China na susundin parehas ng dalawang bansa at ito ay gagalangin. Narito ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa pagtatapos ng taon. Ang presyo po ng rice, well-milled at national level retail price pumalo po sa 54.68 per kilo. Tumaas po ito ng presyo mula sa presyo na 52.92 sa buwan ng Nobyembre. Sa kampanya po ni Pangulong Bongbong Marcos, ay pinangako po niya na ang presyo ng bigas ay ibababa niya sa 20 pesos per kilo. Pero ngayon sa pagsasara ng taon, ang bigas po ay pumapalo na sa 54.68 per kilo ayon sa latest na release ng Philippine Statistics Authority. Ano na po ang mangyayari ngayon? Ang pangako na 20 pesos per kilo ay patuloy po na napapako. Ang lumalabas ngayon,
Pangulong Bongbong Marcos, iniintay po ng taong bayan ang inyong pong pagkilos ng inyong pangako na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Dahil pinangako mo po yan sa inyong kampanya, marami pong umaasa. At sa patuloy po na pagtaas ng presyo, marami pong ating pong kababayan ang nadidismaya. At hindi lamang po nadidismaya, at marami na po ang nagugutom.